Can you honestly tell me, na yung 600,000 pesos per linear meter ay justified sa itsurang ito ng materials use? Yes or no lang, Arjo? Can you tell me honestly that seeing and judging from this physical feature is 600,000 to 700,000 per linear meter justifiable? Bro, sa disenyo namin justifiable. Pero dito sa workmanship na to, sa tingin ko, may pagkukulang. Kita mo, kagagawa lang nila pitak na agad. Kasi sinimento, walang bakal sa gitna. Dinaya, nag-repair na rin lang, dinaya. Tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspection eh? 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. Nandito po ba? Ready po ba tayo doon sa isang slide para magkaroon? Ayan po. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bunuan? Di ba revetment yan? Revetment, Your Honor. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin. 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This is supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan, Chair Erwin, the picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words, pera ang nakalagay. 80% lupa plus 15% semento, plus 5% pera, 5% bakal, ano daw, Chairman? Oo nga, equals? This is a microcosm of the projects. I think this completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya wala po talagang mangyayari sa mga projects. Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. Nandito po ba ang representative? Ang sinasabi ko po yung kalumpit. Hindi ko po sinasabi ito. Ito ano lang po ito. Ibang project po ito. Pinakikita ko lang para magkaroon po ng idea ang mga kababayan natin kung sila'y sumusubaybay sa atin. Pero yung sinasabi natin sa Kalumpit, Bulacan kanina, ang contractor po, ito yung embankment, is St. Timothy Construction Corporation. Meron po bang representative ngayon? Ito? Roma, Angeline? The representative
is one Miss Maria Roma Angeline Raymando. Nandyan po ba kayo, Madam? Sa haba na ho na akin nilalakbay dito, ako po'y lubos na nagpapasalamat. Dahil finally, nakakita ho ako ng isang bakal na inilagay. Yun ho. Imagine nyo ha, all throughout. Walang bakal, pero ito meron. Salamat ho ng marami sa gumawa nito, sa nag-inspect nito, at sa DPWH, maraming salamat po. At least, may isang bakal sa buong stretch na ito. Pero ang tanong, ito bang isang bakal na ito'y sapat? Kayo na ho ang sumagot. Grabe, nakapangilabot to. Sub-base course. Ibig sabihin, kahit gobernador ng Mindoro, hindi pwede pumasok? Basta ko po sa amin, sir eh. Wala naman po nawala, sir. Sinong kumpanya ninyo? Diyos ko namin, sir. Sinong kumpanya? Hindi ang order sa inyo, City Star ang nagsabi. Sir, yung sa amin lang, sir. Dahil, Ayan, sir, ang galing naman natin dito. pero hindi. Bakit hindi pwede? Pag ibig sabihin, pag wala ang DPWH, hindi pwede. Hindi, sir. Siguro yung letter lang, sir, na galing sa DP. Letter na galing sa DP dahil DP ang nagdi-decide. Ibang klase dito ang kontratista. Kung wala kang tinatago kasi papapasukin mo eh. Una, isa pa lang ito sa napakarami. The more akong nananawagan sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mr. President. Suportado po ng pamahalaang panlalawigan at ng mamamayan ng Oriental Mindoro ang ginagawa ninyo. At ito hong ginagawa ngayon, at ito ho actual, wala ho itong script pagpunta ho namin dito. Kasama ko pa nga yung taga-DP. Kasama ko yung taga-provincial engineering namin. Ang tangi ko hong purpose ay makita ulit. Dahil ang sabi sa akin, nire-repair. Tapos sasabihin ako, Mr. President, na bawal akong pumasok nang walang written permit ng DPWH sa sarili kong probinsya, sa sarili kong bayan na akong gobernador. May tinatago. Kasi kung wala itong tinatago, open ho yan. Pwedeng pasukin ng kahit sino. Kaya ho ngayon, kahit anong gawin nila, papasukin ko. Ito ang 1 billion per 1 kilometer. Tanong ko nga, paano ito pumasa sa inspection eh? Ang mga tanong natin, paano pumasa ito? Sa inspection, sa technical inspection, paano pumasa sa COA? Di ba may quality control? Di ba? Quality control, mayroong, ano ba isa? Quality assurance unit. Ano quality naman ito? Siguro naman tingnan pa ho natin ito. Nakakalungkot. At ito ay walang bakal. At ito ay walang ilog. Ay, imagine mo kung dito sumasampa ang tubig. Saka kung pumapapansin niyo po yung layer mo, yung thickness niya, isang layer. Isang layer lang. Considering na yan po yung carbon concrete, dapat yan at least may certain thickness. Obvious naman eh. Ano pang i-explain mo dito? Quality, sira. Disenyo, sira. Overpriced. Substandard, kita mo, ang batong ginamit, yan din lang naman kinuha. At saka kita nyo naman ang itsura. Pag flood control, ibig sabihin, kaya niyang i-control ang flood. Ito walang flood, pero gumuho. Di lalo na kung may... Pwedeng tama po si Go. Pero doon po sa disenyo namin, doon po sa likuran ng ating flood control ay stone masonry po yun. Hindi talaga natin yun nilalagyan ng bakal. Dito po sa harap, yun po ang mayroon po tayong bakal. Kaya po siguro sa akin lang palagay, hindi naman po ito accurate dahil hindi po ako nakasama doon. Pero again, papaimbestigahan natin lahat yan. Kung doon sa plano may nakalagay na bakal tapos hindi dinagay, mananagot po ang lahat. Hinugtong mo yan, oh. Dapat yan, nung kinabit mo, may dawel. Kita mo, kagagawa lang nila, pitak na agad. Kasi siniminto, walang bakal sa gitna. Dinaya, nag-repair na rin lang, dinaya pa. Bilet ba kano nangyari? Ayun, kita mo, dapat may dawel yan. Meron bang gumagawa? May gumagawa ba na slope protection na walang bakal?
nagdugtong. Tayo, makawang na agad. Bakit? Walang nagdudugtong sa dalawang linis. Linis ba tama ba? Ate? Tama. Ikaw, kahit hindi ka taga DPWH, kahit ordinaryo kang tao, common sense dictates. Sino naman ang pumayag na tao? Sino naman ang pumayag na tao dyan? Doon pa na yung nakita niyo ulit. Ano, walang bakal, o kita mo. Obvious ba? Hindi ito bibitak o may dawil na nakaganon. Hindi yan bibitak kung ang dalawang yan pinagdudugtong ng bakal. Ibig sabihin, sinimento ng mabilis para ipakitang tapos, pero walang bakal. Arding, ngayong oras na ito, sermonan mo yung project engineer na nagbabantay. I demand. I demand. Kutsa, go, ay RD, kalokohan na to. Ako, kita mo kaya, bait-bait ko na. Sige. O sa pakabait ko na kanina. Supposed to be, lahat ng concrete. Lahat ng concrete. Lalo na itong gantong protection die. May bakal na nakaganon. Otherwise, maghihiwala yan. Tama ba, ate? The fact na wala yan, ibig sabihin sa ilalim, walang bakal na nakalagay. Hindi po pwedeng naglalagay ka ng concrete finish na wala kang bakal dun sa sunod na portion. Kakawang at kakawang yan, ipagsisimulan na naman ang bitak natin ito. Kaya kita mo, may bitak na yun, may bitak ito, may bitak yan. Isang araw, Arvin, kira na ulit. Pare, bakit nag-crack to? Kasi walang bakal, oh. Pare, portion by portion, pag gumagawa tayo nga, pinagdudugtong para hindi nag-ihiwalay. Tsaka common sense ang tawag ko dyan. Hindi ka na kailangan ng inhinyero para maintindihan yan. Bilang gobernador, yung inspector mo, dapat pinipreventively suspended mo yun. Kasi paano ito lumusot sa inspection ng ganitong itsura nung quality assurance unit? Yun lang ang akin eh. Yung kasing kontraktor, gagawa yan. Paggawa ng kontraktor bago mabayaran, chine-check. Paano lumusot sa checker? Yun na po, Gob. Parang siguro hindi dapat talaga nangyari yung ganito. Kaya po, ulitin ko po, doon po sa investigasyon na ginagawa natin, both legal and technical, pag lumabas po doon, ang resulta may mananagot. Talaga na, pahalang, ito, every 60 meter, 60 centimeter, dapat yan, ilang ng 1 biyan dito ang paglalala ng ganyan. Paano hindi bibitap? Wala ko idea. Hindi ko ba makakita ang seat file hanggang ngayon eh? May seat file ba ito? Wala ako nakikita yun. Wala bang gobyerno niyan? Ay, di nasa ano. Ayun o, doon pa hoy nakapatong doon sa ginagawang yun. Sa ilalim no. Grabe. Wala sila concrete. Masisira ba ng ganyang kadali yan? Wash out yan hanggang dyan. Yung kabila, paspasan sila. Tingnan natin kung gaano ka-actual nilang ginagawang pagpabatong. Tatanggal. Oo nga. Ito yung tagumpay. Ako, may area rin. Tagumpay area. Ito na po yung real site niya dapat. Ha? Ito na yung real site niya. So, medyo rapon po na yung design. Iba na. Kaya lang walang bakal. Anipis. Paano titino? Pinatong-patungan ng kaunti, halo. Hindi mo na kinumpak. Bagong gawa na lang ito. At ito, imagine ha, walang tubig na dumadaan dito. Ito'y kalsada. Kalsada, and yet, sira. Hindi ko rin may paliwanag ito. Ayan o, ang laman loob, puro, yan, laman loob. Bakal. Paano dito no? Kita nyo. Para may tago. Maniniwala ka ba na ang itsurang ito 1 billion per 1 kilometer? Kayo na ho ang mag-judge.
1 billion per 1 kilometer. Sa itsurang ito, ikaw mag-judge. Kung itsurang ito, per meter, magkano? Malayo yan, Jobs. Magkano? Ito lang. Magkano peso, magkano sa piso ito? Baka hindi pa mga 1,000 isang metro niyan eh. 1,000 sa isang kilometro, di 100,000. Sa 10 metro. Kasi kung yung ginamit na concrete yan, hindi naman class A yan, class C yan. Class C or B. Oh. At saka ito, tingnan nyo naman, oh. Mortar yung mortar niya. Wala. Kahit ang halwa to, Ang materyales galing dito. Ang bato galing dito.